Ayoko kay Kibuloy kasi 'di ba nakakulong siya, may mga kaso siya, human trafficking, rapist daw siya. Yak, ayoko niyan. Hindi lahat ng nakadetain o nakakulong ay guilty na. 'Di ba? Hindi ibig sabihin may akusasyon sa iyo, ito'y totoo na. Tulad ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba nakakulong din siya? Ibig bang sabihin totoo mga inaakusa sa kanya na siya isang mamamatay tao? Dati nang na-dismiss ang mga kaso ni Kibuloy, binuhay na lang ni Marcos at Romualdez dahil lahat ng makakatulong sa mga Duterte ay kailangan nilang pabagsakin o ikulong para hindi matulungan si VP Sara Duterte sa 2028. Diba? Ikaw din naman, inaakusahan ka din naman ng iyong mga kaibigan, kapitbahay, pero lahat ba ng akusasyon na sinasabi sa iyo ay totoo? O, hindi ibig sabihin na ikaw ay naakusahan, yan po ay totoo na o guilty na. Ayoko kay Kibuloy kasi bula ang propeta siya. Hindi kami naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi, lalo na mga katuruan ng kanyang iglesia. Alam mo mga kababayan, eto lang masasabi ko dyan. Etong mga binoto mo bang mga kandidato, itong mga nakaraang eleksyon, sila po ba ay pareho ng iyong relihiyon? Hindi naman pagkasanto papa ang iboboto natin o leader ng relihiyon ang iboboto natin. Ang iboboto natin ay pagkasenador, walang kinalaman yan sa relihiyon. Mas maganda mong itanong ay kung maayos ba siyang leader. Tulad ni Kibuloy, napaganda niya ang kanyang komunidad at ito'y nagawa niyang first-class community sa loob ng third world country. That's what you call leadership. Ayoko lang ng aura niya. Di ko feel ang vibes niya. Basta, hindi ko siya gusto. Yung bang mga feel mong senador na binoto mo noon, may nagawa bang maganda? Hindi to beauty contest. Hindi to issue kung may karisma o wala ang tao. Tingnan mo ang track record ng tao. Sabi nga nila, yung may resibo. Hindi yung puro pangako. Di ka pa basawa sa mga matatamis na pangako ng mga politiko? Diba? Dami-dami dyan nangangako. Ano nangyari? Napa ako? Diba gusto mo ng pagbabago? Bakit puro luma pa rin binoboto mo? Si Kibuloy, bago niya pa pinangako, nagawa niya na. Libre edukasyon. Meron siyang sariling universidad. Nagpapaaral siya ng libre. Meron din siya mga libreng pabahay. Inayos din niya yung mga kalsada sa bundok dyan sa may Davao. Diba? Hindi pa yung government official pero ang dami niya nang nagawa. Higit sa lahat, dami niyang natulungan mga bata tulad ni Tatay Digong. And take note, hindi lang mga kaanib niya ang tinulungan niya. Marami pa po dyan ay hindi ho niya pareho ng relihiyon o paniniwala. Kahit ano pang relihiyon niyan, tinutulungan niya. Basta, ayoko sa kanya. Huwag mong sisihin ng gobyerno kung bakit naghihirap ka, kung bakit mga politiko ay korap. Normal yung mga politiko na yan, korap yan, magnanakaw yan. Alam mo kung ano problema? Ibinoto nyo kasi. Ibinoboto natin ang mga korap. Kaya tuloy nagkakaloko-loko tong bayan natin. Maganda siguro, subukan mo magsaliksik, huwag lang basta maniwala sa sabi-sabi. Kita mo yung kanyang lugar sa Davao City? Bakit sobrang ganda? Yan ang tinatawag na zero corruption. Ganyan po si Kibuloy. Hindi ho korap at higit sa lahat galit sa korap. Hindi ka magsisisi. Alam mo ba na ako? Dati din akong ganyan, katulad mo. Galit kay Kibuloy, binabanatan si Kibuloy. Hindi naniniwala kay Kibuloy. Pero nagsaliksik kasi ako Nagtanong ko sa mga kakilala ko. Puro kabutihan ng sinabi sa akin. Subukan mo din buksan ang pag-iisip mo. Wala namang mawawala. Sigurado ko malaki matutulong sa'yo at sa bansa ni Kibuloy. Eto nga kung si Pangulong Duterte at VP Sara Duterte nagtiwala kay Kibuloy, ikaw, ba't ayaw mo magtiwala kay Kibuloy? Naloko ka na ng mga bataan ni Marcos, bataan ni Romualdez, at kung sino-sino pang mga komunista.